Lord, parang may gustong ipagawa sa atin si Lord. Palagay mo. Sabi ko, wow, hindi lang pangalan ng propeta sa iyo, ikaw din. Si propeta Nathan ka. Nung bumalik kami, tapos pinag-pray namin, talaga naman, doon ko natutunan yung prinsipyo na to. Ewan ko kung mag-apply sa inyo to. Kasi bago ako naging Christian, makapal na talaga mukha ko. Lalo na sa mga maling bagay. Minsan gagawa ko ng maling bagay, mapalagpak pa ako. Nung naging Christian ako, doon ko natutunan nung experience ko na yun, doon ko naisip na, oo nga no, tama na itong gagawin ko. Dito ko dapat ina-apply yung kapal ng mukha ko. Kasi paano ako mahihiya, tama na itong gagawin ko. Para sa Panginoon ako. Dati na mamali yung ginagawa ko, nakapala ko yung mukha ko, nakaya ko. Ito pa kaya. Ano na pinag-pray namin yung 4 na babae na yun? Ang nakaka-amaze, bago namin i-share sa kanila yung salvation, ito na yung sinasabi nila sa amin. Gusto namin makilala si Jesus Christ kung paano nyo nakilala. Ito na ang believer dito. Because witnessing is a red sign. Or rather, it's a green sign. Amen? Hindi ito pinagpapabukas-bukas. It's a green sign for the Lord. Kung sa'yo sa katayo mo, maglista ka na ng bibitisan. Hindi, pag sa'yo sa katayo mo, maglista ka na. Unless yung nakatira ka sa buwan, ha? No? At sigurado ako, kung sa buwan ka nakatira, merong astronaut na pinadala si Lord doon para mawitnessan mo. Sharing the gospel is a heart issue. Ito tanggapin natin itong mga kapatid. Minsan marami tayong excuses para hindi tayo mag-witness. Pero ano mo, it is a heart issue. Kasi naniniwala ako na sinabi sa Biblia, when we as Christians are truly connected in God or to God, sa John 15 we will bear fruit, the fruit of the Holy Spirit. A fruitful Christian will always be a blessing to others, thus becoming a witness for Christ. Ang totoo mananampalataya, walang ibang pwedeng kalabasan niya kundi mamunga. Tayo, pagkatotoo mananampalataya tayo, mamumunga tayo. Nakakita ka naman ng puno ng mangga na pag oras na para mamunga siya, bumabali-balento. Ibig sabihin hirap na hirap para mamunga ng mangga. Di ba pag puno ng mangga, paano mamunga? Mangga. Mangga po. Mangga tree. Ganon din yung puno ng saging. Di ba? Nakakita ka naman ng puno ng saging na dinudugo. Bago siya mamunga ng puno ng saging, hindi. Very natural sa kanya, lalo na pag-season na para mamunga siya ng saging. Isang pilit. 2 pilit. Ganon din sa ating mga Kristiyan. Pag totoo meron tayong maayos na relasyon sa Panginoon, sa ayos sa gusto natin, when we walk with the Spirit, we will bear fruit of the Holy Spirit. At alam nyo kapatid, ano yung fruit of the Holy Spirit? Sinong taong hindi mamamanga kung ikaw dati kang pikon, tapos bigla ka nagkaroon ng self-control? Sinong hindi taong mamamanga na ikaw, wala kang patience? Biglang, all of a sudden, napapagpasensya mo yung mga taong Alaskalites. Alam mo yung mga tribu na yan? No? Alaskalites, Asarites, Pasawayats. Talaga naman. Dati, harsh ka magsalita. All of a sudden, may gentle spirit ka. Ako na-experience ko yan. Kasi dati sa basketball, physical sport yan. Pag dati, tinira mo ako, huwag ka nang tatalon sa susunod na baba. Kasi pag talon mo, sasaluin ko na ng suntok yung Adam sa apple mo. Kaya naman, pag tumalong ka, eto sa'yo. Makakakita ka ng bitubi. Kaguluhan sa court yun. One time, nung na-born again na ako, naglaro ako sa church. Ang nakakatuwa ito na, nasipo ko ni Pastor Vincent. Putok yung ulo ko. First time ko naglaro na born again ako, putok, tumawa. Talaga naman yung kapit ko sa ilalim ng ring. Pag
Panginoon ko. Natuto ko mag-tongues. Alam niyo naman, parang sinisilihan ako. Yung tenga ko, ang kulang. Sinasabi ng sarili ko, sipahay mo. Sabi, hindi pwede, pastor yan. That's not the anointed one. Yung pa yung pinrich, Sunday night yun eh. Yung pa yung pinrich Sunday morning. That's not the anointed. Sipahay mo. Tapos dumating yung medic, sabi sa akin, okay ka na ba? Tapos nakilan. Kinakabahan sila kasi alam nila, yung believer lang ako. Tapos si Pastor Vincent, nag-aalaman din lumapit. Gusto nilagyan ako ng tape, lumapit ako sa kanya. Ay, Pastor, okay lang po yun. Alam niyo, yun ang pinakamasarap. Yun yung first ever basketball game na talagang nag-enjoy ako. Hindi dahil marami akong points, wala nga akong masyadong points yun, kasi para ipasa ko. Kundi yung nasiko ko, pero yung nasiko ko, kung pakiramdam ko, parang minasahi lang ako. Doon na ako naglaro sa mga unbeliever. Pero may isang beses na nakakashoot ako na nakakashoot. Yung kabantayan ko, minura ako, yung mura niya talaga namang pwede isang-saw sa suka. Alam mo, rinig na rinig sa buong gym. Umi-echo. Talaga naman Pero that time alam ko, born again na ako eh. Alam mo, sumigaw din ako. Kinapalang ko mukha ko kasi tamang pagkakapalang mukha na yun. Time out eh. Minura niya ako. Palayo kami. Mapunta kami sa mabels namin. Lahat ng mga teammates ko nagtingin na sa akin. Kasi dati eh, pambira, murahin mo ako ng gano'n. Pati pusa ako, papaulan na ng bala ng airpot ko, pare. Talaga naman. Pagbalik namin, sumigaw din ako kasi tahimik na, in-anticipate nila gagawin ko, sabi sa kanya, Kading, mahal ka na Jesus! In-English ko pa baka hindi maintindihan eh. Jesus loves you! Alam mo, nag-champion kami nung game na yun kasi championship yun. Hindi pinag-usapan yung championship game. Ang pinag-usapan, sabi, si Alan K. manager ko that time, sabi ni Alan sa akin, Herb, parang iba yung sinigaw mo kanina. Bakit ganun? Kasi, bigyan niya sa Samboy din, born again yun. Sabi ko sa kanya, kasi kalahin na ako ni Samboy. Kaya pala. Kasi mula na, alam niyo yung sumunod na liga, naging pastor na ako ng team na. Lahat na dami namin activity. Pray muna si Earl. So, kailangan mag-pray. Earl, iba ka talaga mag-pray. Tapos simula nun eh. Alam niyo, yung team ko na yun, that was 1998. Si Michael, yung sa kasama ko, nag-church na sa ngayon, kasama yung misis niya. Alam siguro kalahati yung katipid ko. Nag-increase na siya. At alam niyo, pag nagsasama-sama kami, lagi pinag-uusapan, nung sinigawan ko si Rading na Jesus loves you. Hindi ko ina-expect na mag-sisigaw kayo. Pero alam niyo, it's a good signal from the Lord to be His people. Amen? There are two types of people in the church. Yung isa, I believe and live it. Naniniwala ako, tapos iiwan ko na yan. Tapos na, naniwala na ako. Ano pang gusto niyo sa akin? Naniwala na ako. Kaya alam niyo, yun yung mga tao sa church na tuwing Sunday lang naniniwala. Kasi iniiwan nila dito yung pananampalataya nila. At nakakatuwa, wala nung dito sa dito. Amen? Para sabi niyo ba? You know what? Believing in Jesus Christ, hindi yun eh. Kasi the demons believe in Jesus Christ. Ibig sabihin nung Christian sila. Hindi porket naniniwala kay Jesus. Kristiyano ka. Hindi. No. Yung isang klaseng Kristiyano,